Bilang isang CPA lawyer din, dito sa pinakalate nila na witness at yung ilalatag din nila na witness ngayon mula sa COA, kamusta yung pagklase ng pag-audit nila? Meron ka bang nakitang masyado namang stricto ba or masyadong selective? Paano po ang inyong assessment nyo po sa ginawa nitong si Wamil, Attorney Wamil, attorney? Kulang Admar ang pag-audit. Kasi po, nag-audit din po ako dati with SGV, top auditing firm sa Philippines, tsaka Deloitte. Second top auditing firm sa Philippines. Nag-audit po talaga. Yung ginagawa niya na nag-audit siya ng mga karton-karton at folder-folder. Punong-puno ang isang kwarto ng puro papeles. Ino-audit mo, iniisa-isa mo lahat. Ay ginagawa ko rin po lahat yan kahit mag-isa ka. Ngayon po, kapag every time po na nakakita ka ng documents, parating may findings yan. Kasi po, kung hindi perpekto rin ang mga staff eh. Usually mga staff po talaga ang gumagawa niyan, hindi yung head of agency. Yung mga staff, kulang ang mga sinusulat, kulang yung mga attachment na mga papeles. Pero hindi porket may nakita ka na hindi perfect base dun sa ideal na dapat gawin ng staff, ay gagawin mo na kaagad na audit observation memorandum. Yun ang ginawa niya eh. Sa amin po, iba rin ang tawag pero parang ganun din. Ang audit observation memorandum po kasi ay formal na finding na yan. Ido-document na yan, kasama na yan sa report at dadaliin mo talaga yung staff na nagkasala. Pero po, hindi basta-basta na dumediretso kami kaagad sa audit observation memorandum. Ang ginagawa po namin ay audit query. Yun yung sinasabi ni Attorney Powa. May audit query muna. In fact, yung audit query nga, formal na yun eh. Meron pang less formal na magke-query ka muna talaga dun sa contact person mo. Tatanungin mo, bakit itong, mukhang may finding dito? Kasi po, ang pertaining ng document na ito ay 2022. Bakit 2026? May 2022 sa una pero may 2026 sa huli, 2022/12/2026. So hindi ko agad-agad nasasabihin na 2026 yung document na yun kasi may 2020 sa taas, sa harap. Baka yung gumawa nun, ang intention niya was yung year ang una niyang sinulat and then December 26, 2022. Pwede po. So, porket nakita ko, gagawa ka agad ako ng interpretation ko, yun gagawin kong observation memorandum. Hindi po. Tatanungin mo muna yung tao, bigyan mo siya ng chance ang mag-explain. In fact, kahit hindi pa rin satisfactory yung explanation niya, during yung informal na consultation ninyo, meron din talagang tinatawag na audit query. Ifo-formal mo para documented yung sagot niya para kapag documented yung sagot niya, meron kang basehan pagdating sa audit observation memorandum mo para may papakita mo doon sa documentation mo na hindi ka basta-basta dumiretso lamang sa isang audit findings. Nagtanong ka talaga formally at sumagot siya at yun nga talaga yung sagot, kaya yun ang i-attach mo sa audit observation memorandum. Kaya mahalaga po talaga yung audit query na ginagawa. Dapat po ginawa niya po yan sa maraming stages ng kanyang audit. Kaya halimbawa po, inuulit ko po, yung 22/12/26, hindi mo pwedeng kaagad makonclude na 2026 yun. Kasi for all we know, pwedeng December 26, 2022 yun. Hindi niya tinanong. Yung mga naka-open and close parentheses na medical or travel, hindi mo pwedeng i-conclude na diretsong bumili sila ng medical or diretsong pinangbayad nila iyon ng tricycle o mga jeep. Hindi po. Dapat tanungin mo muna sa tao, binigay mo ba yan sa tao as a reward at sinabi niya lang for medical and medicine? Kaya mo linagyan ng medical or medicine o diretso mong binigay yung medical at saka yung travel. So hindi natin alam kasi hindi ka nag-informal audit query, hindi ka nag-formal audit query, so wala kang documentation na i-attach dun sa official audit observation memorandum mo. Kung baga, kung meron akong senior niyan, pagagalitan niya talaga ako, bakit hindi ka muna nagtanong? So hindi po sapat. Ganon din po sa mga pangalan ng tao. Hindi ko pwedeng i-conclude kaagad na yung tao na porket nakapangalan na Piatos o iba't iba ang pangalan, ay although medyo kakaiba, pero po marami naman tayong mga kaibigan. Iba-iba yung pangalan. Meron nga akong classmate, Panty yung last name, tinatawanan. Pero ibig sabihin fictitious yung tao na yun. Hindi po. In other words, kailangan mo talagang mag-take step para yung doubts na meron doon sa mga potential findings ay masettle talaga. At kung hindi ka talaga satisfied sa explanation, kailangan mo talaga mag-formal audit query para yun yung documentation mo na i-attach mo sa audit observation memorandum. Kapag nag-audit observation memorandum ka at yung memorandum lang at wala kang proof, wala kang documentation na nag-attempt ka na i-erase yung doubts na mag-o-occur na naturally mag-o-occur sa normal na tao na auditor, ay ibig sabihin pagkukulang po ang iyong ginawa. Yung sinasabi ni Attorney Wamil,
na hindi naman required doon sa circular yung pag-issue ng audit query, bossing, hindi kailangan isulat doon. Kasi kapag nakikipag-usap ka sa mga audit, di ba nakikipag-text, nakikipagtawag ka, linalapitan mo yung mga taong contact person mo kapag nag-audit ka, kapag may tanong ka. Nakasulat ba yung mga bagay na yan dyan sa circular? Hindi po. Hindi po kailangang isulat sa circular dahil customary po sa audit practice yung mga bagay na yan. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na excuse na hindi ako mag-i-issue ng audit, hindi ako mag-aalaw ng audit query dahil hindi required yan doon sa circular. Hindi po magandang excuse yun. In other words po, kulang ka po sa documentation, kulang ka sa steps. Sa audit po talaga, required yung documentation kasi lalo na nung nag-audit po kami, meron po kaming national office at meron kaming international office. Kapag standardized po ang process namin, i-audit po nila yung trabaho namin. And the only way na ma-ensure nila na maayos yung trabaho namin is kapag documented lahat. Kapag meron kang finding na walang documentation, walang attached document, kahit ano pang opinion ang ilagay mo dyan, hindi sila magre-rely dahil wala kang ebidensya na inilakip. Kaya doon po talaga nagkulang yung audit process ni Attorney Wamil. Sorry na lang sir, talagang wala eh. Talagang dinire-diretso mo po dan sa audit observation memorandum. Hindi mo man lang binigyan ng pagkakataon na mag-explain yung tao. Tama po yung ginawa ni Attorney Powa noon na pumunta doon sa opisina ng Commission on Audit para makipag-usap sa kanila. At sinabi sa kanila, pwedeng mag-audit query ka muna. Pwedeng bigyan mo muna kami ng benefit of the doubt. Pwedeng kausapin mo muna kami para maayos naman po ang ginagawa ninyong audit. Wala pong mali sa bagay na iyon dahil ganun po talaga ang nangyayari. At wala pong conflict of interest. Okay lang po iyon dahil walang conflict of interest kasi ang interest na represent niya noon ay si VP Sara Duterte. Hanggang ngayon, yun pa rin ang interest. So there is an alignment of interest at wala pong problema kapag kinakausap mo ang isang ahensya na gawin lamang nila ng tama ang kanilang trabaho. But in any case po, lumabas naman po talaga doon sa palitan din ng mga abogado during cross-examination at ng mga senador during sa trial nung nakaraan na nagkulang talaga si Attorney Wamil sa kanyang pag-audit. Kasi po, halimbawa, sinasabi nila na parati nilang iniisip na itong date na to 2026 hindi daw 2022 pero yung mga ibang husgado sinasabi nila pwedeng 2022 hindi ba? Itong mga medical na ito pwedeng pumasok dahil kasi po hindi mo ginawa ng mabuti yung trabaho mo, hindi mo sinagad, ang daming doubts na naglilinger, ang daming doubts na lumilipad dun sa hangin. Kaya kung ako rin ang supervisor ni Attorney Wamil, ako yung partner niya dun sa audit na yan, iisipin ko talaga na kulang ang kanyang ginawang audit. But in any case po, kapag ganyan na ipinipilit nila na maayos daw yung audit base sa kanilang pagtingin, siguro ang explanation dyan ay meron talaga silang balak talaga na in any case kapag sinisiraan po kasi talaga nilang isang tao, sabi nga nila mukhang ina-isolate nila or sinisingle out nila si VP Sara Duterte, yung pagiging secretary niya sa DepEd at pagiging vice president niya sa OVP nung siya ay in-audit. Siyempre po kapag sinisingle out mo na siya kaagad, may intention ka talagang makahanap ng audit findings. Kaya kung yun talaga ang balak nila na i-persecute at ipitin yung tao, understandable talaga na hindi ka mag-audit query. At kung sabi nga nila, to a man with a hammer, everything is a nail. Kung naghahanap ka ng butas, every time na lang na may makita ka na sa tingin mo na hindi regular, iko-conclude mo kaagad na hindi regular. Hindi ka man lang nagtanong, hindi mo man lang minake sure. But in any case po, na lumalabas naman po dito sa proceedings ngayon na maraming mga doubts na hindi na settle ni Attorney Wamil and sufficient yung mga tanong ng ating mga senador na mai-reveal lahat yon, especially yung sinabi ni Senator Lacson na paano mo hindi mo mako-conclude na fictitious itong mga tao na to, wala ka palang special access doon sa wala ka palang security clearance access. So paano mo masasabi na may mga ganyang findings? So maraming mga kulang po. Sa audit po, kapag may mga valid na question, maraming mga lingering doubts at wala kang documentation, hindi po valid yung findings mo. In fact, pagagalitan ka ng senior mo, baka tanggalin ka pa doon sa audit team dahil kinawawa mo yung kliyente mo. Ganon din po ang ginawa ni Attorney Wamil. Opo, so hindi dapat masamain yung audit query kasi may nagsabi ang kapal daw ng mukha na hihingi pa ng audit query. So kumbaga ito ay normal na proseso para at least malinawan kung ano bang tumbok, ano bang gusto mong sabihin dito sa mga puna mo sa aming itong ginagawa namin, di ba, Attorney? Opo, kasi bigyan mo po ng pagkakataon magpaliwanag kasi ang huli po niyan kasi ang magiging finding niyan is insufficient yung liquidation. Kasi on the side of the staff ni VP Sara Duterte, they liquidated. Hindi mo masasabing they failed to liquidate. They liquidated based on their understanding sa kanilang pagkakaintindi ng trabaho
ng mga required documentation, nag-liquidate sila, nagpakita sila ng mga authorized ng mga acknowledgement receipt. Ngayon po, kapag insufficient yun para sa iyo, wag mong automatic. Wag mong automatic. Itanong mo muna. Tapos yung tanong at sagot at hindi ka pa rin satisfied, i-document mo yun through a formal audit query para mailakas yung mga audit observation memorandum mo. Totoo po yan. Kapag nag-issue ka ng audit observation memorandum and in the end, nag-issue ka ng audit opinion, tapos walang documentation, yung documentation lang naman ang magbibigay ng pruweba eh. Kasi bibigyan mo ng first-hand experience yung reviewer na ma-experience yung naranasan mo nung nag-audit ka. Kasi hindi po pwede talagang mag-rely ka doon sa recollection mo lang nung nag-audit ka. Hindi ako pwedeng mag-rely lamang sa salita mo or sa mga findings mo. Dapat meron ka talagang complete documentation. So yun dapat ang ginawa ni Attorney Wamil. And in any case, napansin ko rin dito kay Attorney Wamil, meron siyang pinipilit na inaamin po niya na yung mga may gawa ng liquidation, yung mga nakareceive ng pera, ay walang kamay si VP Sara Duterte. Pero sinasabi niya na siya daw yung accountable officer. Pero bossing, tingnan nga natin yung definition ng accountable officer. Kasi nakadefine po doon sa circular yung accountable officer kasi ang dapat managot ay yung accountable officer. Ano yung accountable officer? Ang accountable officer ay yung taong permitted humawak ng pera o kaya yung totoong humawak ng pera. Ang tanong dyan, humawak ba ng pera si VP Sara Duterte? Hindi po. Sino yung permitted na humawak ng pera? Nakadefine din doon sa circular. Nakalagay po doon, Special Disbursing Officer ang permitted na humawak ng pera. Sino yung Special Disbursing Officer? Nakalagay doon sa circular. Yun yung Head of Agency, si VP Sara Duterte, or, ito yung pinoint out ni Senator Marcos, or yung Special Disbursement Officer. Ang salita po, ang conjunction po ay or, hindi and. Kapag and po, pwedeng sabay. Sabay yung Head of Agency at sabay yung Special Disbursing Officer. Pero kapag or, isa lang sa kanila ang maging true Special Disbursement Officer at any one time. So kapag merong Special Disbursing Officer na po, such as in this case, hindi na po si VP Sara Duterte ang Special Disbursing Officer. Therefore, hindi siya yung humahawak ng pera. Hindi siya yung permitted na humawak ng pera. Therefore, hindi siya yung accountable officer. Dahil po dito, meron tayong Special Disbursing Officer. In fact, sila yung payee doon sa mga cheque. Sila yung nag-withdraw ng cheque. Sila po yung nag-disburse ng mga cash at sila yung bumalik dun sa Office of the Vice President at sa DepEd at nagpakita ng mga acknowledgement receipt. Kamay po nila iyon. Walang kamay si VP Sara Duterte. Kaya sabi nga ng circular, sila ang accountable officer dahil sila lang ang humawak ng pera. Which is okay lang naman. Ang sinasabi po ng iba, wala bang pananakudan dyan si VP Sara Duterte dahil siya naman ang pumirma ng mga plano at the end of the day, kapag nagbigay na sila ng report at makakapal yung mga liquidation, syempre, pipirma din dyan si VP Sara Duterte. Wala ba siyang liability dyan? Ito na naman, pinipilit ni Attorney Wamil na ang liability niya daw ay yung nasa PD 1445. Ang nakalagay po doon, inuulit po ulit yung general principle sa sa section 103, nakalagay po doon na yung mga may pananagutan sa mga funds ay yung accountable na person sa mga funds. Therefore, yung mga may hawak ng pera. Pero sa sumunod na section, nakalagay po doon, section 104, nakalagay po doon, ang liability ng head of agency, kahit hindi siya yung accountable officer, kahit hindi siya yung humawak ng pera, ay dapat mag-exercise siya ng diligence of a good father of a family. Kapag hindi siya nag-exercise ng diligence of a good father of a family, ibig sabihin, mananagot din siya solidarily, jointly and solidarily doon sa pagkakautang. Ano pong ibig sabihin yan? Ibig sabihin po, kahit pumipirma ng plano si VP Sara Duterte, kahit pumipirma po siya ng mga liquidation in the end, hindi po niya pananagutan kapag kumupit yung mga staff. Okay lang po na rineview niya, tinignan niya yung documents, hindi niya kailangang itawag kung totoo si Mary Grace Piatos. Hindi niya kailangang itawag or isa-isahin yung mga liquidation na yun ay totoo. Dapat lang siyang mag-exercise ng diligence of a good father of a family. So kung ano lang ang i-expect mo sa isang tao on the same position, tignan po ninyo yung konteksto. Ang isang vice president po or secretary ng DepEd, napakataas na posisyon. May expect mo po ba siya na reviewin ang kada papel at i-verify yung kada papel mula sa source? Ganon din po si BBM dahil Office of the President, ganon din ang kanyang ginagawa. Meron din siyang notice of disallowance at kailangan din mag-refund ng halos kalahating bilyon. Pananagutan ba ni BBM yung mga bagay na yon?
Hindi po, dahil kapag ginawa nila yung kanilang diligence lamang na reviewin yung mga papeles na required. So, check mo lang yung mga papeles, hindi mo kailangang i-double check sa source, titingnan mo lamang, mukhang okay naman. Eh kung dinoktor nila yung papeles, hindi na yung problema ng head of agency, problema yun ng staff. Ngayon po, at best, kahit sabihin mo na nagkulang siya, ang ibig sabihin po ng diligence of a good father of a family, sabihin mong neglectful siya, hindi niya talaga rin-review. Glaring yung nakalagay sa liquidation na may kalokohan talaga, which is not the case in this instance. Pero assuming ganun ang nangyari, hindi niya talaga rin-review, diretso pirma talaga siya. Ano ang pananagutan ng head of agency? Ang pananagutan po ng head of agency, jointly and severally liable lamang. Ibig sabihin, ito po yung sinasabi ni Atty. Wamil, na once nag-issue sila ng notice of disallowance, magbabayad, kailangan mag-refund ng accountable officer sa COA. Yun po ay civil liability. Kaya kapag sinabi ng PD 1445 na jointly and severally liable for that amount also yung head of agency kapag nag-fail siya na mag-exercise ng required diligence, yun, jointly and severally liable din siya. Ibig sabihin, liable siya civilly din doon sa pera. Pero pera lamang, hindi pa criminal yun ha. Ibig sabihin, kung nagkulang ka sa pag-supervise dun sa tao at kailangan niyang magbayad, yung accountable officer na humawak ng pera, dahil nagkulang ka sa pag-supervise sa kanya, kailangan mo rin magbayad. Pero hindi ibig sabihin hindi criminal liability yun. Hindi rin nga administrative liability yun. Ang sineset niya lang ay civil liability na magbayad altogether. Hindi po sinasabi na may kasalanan. Therefore po, kahit tingnan mo yung PD 1445, walang sinasabing criminal liability doon. And titingnan mo yung circular, ang nakalagay lang doon ay prima facie para lang magsampa ng kaso, prima facie case against sa accountable officer. Again, inuulit ko po, hindi po accountable officer si VP Sara Duterte at wala rin po siyang kamay. But in any case, gusto mong ipilit na siya talaga ay accountable officer at sinasabi mong hindi niya pinaktis yung required diligence para mag-supervise sa mga tao. O sige na nga, sabihin mo, solidarily liable siya. Sabihin mo, merong prima facie case sa kanya. Pero meeting po ba yan ng required ng saligang batas para ma-impeach ang isang vice president? Hindi po. Dahil po sabi ni Senator Defensor noon, hindi nakatalaga doon sa ating konstitusyon yung required proof para ma-impeach ang isang impeachable officer. Pero sabi po niya, ang required proof ay less than proof beyond reasonable doubt, which is applicable sa mga crimes, pero more than substantial evidence, which is required sa mga administrative cases. And yung prima facie case and presumption is always less than substantial evidence. Therefore, kahit at best, Mr. Wamil, sabihin mong siya yung accountable officer, kahit sabihin mong hindi siya nag-supervise ng kanyang tauhan, yung required proof na establish mo ba? Hindi po. Wala kang positibong ebidensya. Tulungan kita ngayon, Atty. Wamil. Kung gusto mo talagang bigyan ng sala si VP Sara Duterte, alam mo po ang technique, magiging hostile witness nyo po yung mga disbursing officer sa mga susunod na mga hearing. Ang gawin po ninyo ay i-ferret out ninyo sa kanilang sariling bunganga at sabihin nila either na inutusan sila ni VP Sara Duterte na i-falsify yung mga acknowledgement receipt at ibulsa yung pera at ibigay yung pera kay VP Sara Duterte, or altogether sinabihan sila ni VP Sara Duterte na nakawin yung pera. At aminin nilang ninakaw nila yung pera at inutos yun ni VP Sara Duterte. So kailangan yung i-elicit sa bunganga nila yun. Kailangan mo po ng positive evidence. Dahil ang prima facie evidence po ay hindi sapat para ma-impeach ang isang impeachable officer. Kaya po kulang na ngayong audit. Kung ano man ang na-establish ni Atty. Wamil, at best kahit i-assume natin na totoo lahat ang sinabi niya, yung proof po na na-establish niya ay